Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Awitin po natin ang awit ng pastor. Isang mapagpalang umaga po. Ama, narito po ang iyong mga lingkod na iyong pinili. Hinugot sa bunto ng karamihan upang magpuri, sumamba, dumakila sa iyong pangalan, sa espiritu at katotohanan. Tunay nga po, Ama, kami nagkasala, nagkamali at nagkulang, maging ito'y sa isip, sa salita at sa gawa. Patawad po, Ama, patawad. Ama, maraming salamat
sa buhay na may kagipat na kalakasan, sa gabay at patnubay, sa mga pagsubok, sa mga problema at kasakitan. Ama, inihiling po namin na i-bless mo ang bawat isa na iyong gagamitin sa gawain na ito. Ilukob mo ang startup ng aming ulo hanggang sa dulo ng aming talampakan. Ang iyong banal na espiritu, lalo-lalo na espiritu ng karunungan, upang anuman po ang aming sasabihin, naaayon po lamang sa iyong kalooban. Ama, ikaw po magsalita sa bawat isa sa amin, upang ikaw po ang aming may taas, hindi po ang aming mga sarili. Ama, ang mga kapatiran na wala pa rito sa gawain, pawiin mo ang kanilang daraanan upang makarating po sila rito na mapayapa. Ama, inihiling din po namin ang mga kapatiran na may mga karamdaman. Maging ito'y sa loob, sa labas ang paggamutan. Patuloy mo po silang patungan na iyong mapagpalang kamay para sa kanilang lubusan na kagalingan. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat. Ito po ang samot dalangin namin sa matamis na pangalan na iyong buktong na anak, na aming Panginoon Kristo, kaysa ng kabanal-banalang Espiritu Santo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ama, awitan po namin, awitin pa lang. Jesus, we enthrone you. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at kay Espiritu Santo. Pamamaraan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Tayo po lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Pamamaraan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dadako na po tayo sa ating pagbasa natin Pangilyo. Pagkaloob natin sa ating kapatid, Sister Cher. Oh
mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing piyesta ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng piyesta, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa isa nilang sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ang kanyang mga magulang sa pag-aakala ni Jesus. Isa na si Jesus ay kasama ng isa. Nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay ng anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwi kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Isang mapagpalang umaga po sa ating Ama, sa ating Anak, sa Espiritu Santo, at sa ating mga ina, Mama Mary. Isang mapagpalang umaga po. At sa lahat po na narito, no, magaganda at gwapo na mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ganoon po sa lahat ng mga nanonood sa kanilang tahanan, sa lahat na nagsusubaybay sa ating gawain ng mission ng God City. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ito nga po, no, napakaganda ng mensahe ng ating Panginoon, no? Ito nga po ang anak, bakit ganito ang ginawa mo sa amin? Ako at ang iyong ama ay nag-aalala sa kakahanap sa iyo. Bahagi ng pagiging magulang ang mag-alala sa kanyang mga anak, at tanong ni Maria kay Jesus sa kanyang anak ay bahagi ng pagmamahal nilang mga magulang sa kanya. Nasa puso at isipan lagi ng mga taong nagmamahal ang kalagayan ng kanilang mga minamahal. Hangarin na nagmamahal na laging iligtas ang minamahal at malayo sa panganib. Ito nga po, no, bilang isang ina, no, tayo sa ating mga anak, no, mula pa daw na tuwing piyesta, no, hindi lang piyesta, no, hindi lang piyesta na pwede natin akayin ng ating mga anak, di ba ba, no, araw ng linggo, kailangan din po natin silang ilapit sa ating Panginoon. Hindi lang po lahat ng tuwing may okasyon lamang, no? Diba, nung hindi wala pa tayo sa gawain, hindi pa natin alam ang panukala ng ating Panginoon, diba madalang tayo magsimba? Tuwing may birthday lang, tuwing may fiesta lang, doon tayo dumadalo sa ating gawain ng ating Panginoon. Ito nga po, no, tingnan mo yung ating Panginoon, 12 taon lang siya tinawag ng ating Panginoon. Napakabata, di ba? Kaya napakabata niya. Kaya tingnan mo, ang ating Panginoon talagang nandoon yung habag ng kanyang ina. Kasi, di ba, hindi nga niya alam kasi nga nawala yung bata. Hindi naman alam ng kanyang mga magulang na nagpaiwan pala siya doon sa gawain ng ating Panginoon sa templo. Ibig sabihin sa simbahan, no, sa bahay dalangina, yung kung saan yung nagtuturo ang mga guro. Di ba? Doon siya nakikinig, no, ng salita ng Diyos.
Bilang isang pakikinig niya ng salita ng Diyos, doon nabuksan ang kanyang puso at isip, no? Parang tayo din po, no? Nung tayong mga bata pa tinawag ng ating Panginoon, iba't ibang paraan, no? May bata, may matanda, may kasakitan, o wala, di ba tinawag tayo ng ating Panginoon? Ito nga po yung mission na tayo tinawag ng ating Panginoon. Ito yung mission, no? Para ipangaral ang kanyang mabuting balita. Bilang isang mga lingkod ng ating Panginoon, tayo lahat, no? Manatili nawa sa atin ang pag-ibig ng ating Panginoon, sa ating mga puso, di ba? Higit sa lahat sa ating buhay, sa ating pamilya, di ba? Kasi tingnan mo si Mama Mary, kailangan maging isang huwaran din po tayo maging ina, no? Sa ating mga anak, di ba? Si Mama Mary, nandoon yung pag-alala niya, no? Di ba tayo minsan hindi natin maiwasan na hindi tayo nag-aalala sa ating mga anak, di ba? Lalo na kapag oras na, hindi pa sila nakakauwi, di ba? Nandun yung pag-aalala natin, di ba? Doon tayo nagtatanong na, ay wala pa po yung aking anak, di ba? Ganon din po si Mama Mary, ganon din po, no? Tayo sa ating mga anak, kailangan maging isang tunay na ina tayo sa ating mga anak para kung anong nakikita ng ating mga anak, ay ganun din po ganun din po susundin ng ating mga anak, di ba? Kapag mabuti tayo magulang, ang pagpapalaki natin sa ating mga anak hanggang sa paglaki nila ay dala-dala rin po nila, no? Kapag alam nila na ang kanilang anak, ang kanilang ina ay naglilingkod sa ating Panginoon, meron din po na isa rin siguro tatawagin sa ating mga anak, bawala man tayo sa mundo, di ba? Meron tayong mga anak na gaganap, di ba? Merong anak na papalit sa ating mga trono, di ba? Kaya kailangan patuloy tayong maglingkod, patuloy tayong bigyan ng panahon ang ating Panginoon kasi ang pagmamahal at ang presensya ng ating Panginoon hindi nawawala sa bawat isa sa atin, no? Lagi nating kasama ang ating Panginoon. Yun lang po at isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Lumihati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, Para sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Tawagin po natin ang gagamitin ng ating Panginoon, ang ating mensahera, ang ating kapatid, Sister Iris Amado. mapagpalang araw po, Panginoon. Maraming salamat po. At tinawag mo po kami sa mundo ng karamihan. Maraming salamat sa liwanag na patuloy na pinagkakalong mo sa amin. Maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig, habag at awa. Maraming salamat sa aming buhay, Panginoon Kristo. Maraming salamat sa buhay na salita na patuloy na dumadaan ulit sa aming puso't isipan, Lord God. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Patawarin mo ako, Panginoon, ako may nagkakasala sa isang salita at sa gawa, Lord God. Linisin mo ang aking mga puso, Panginoon. Humingi po ako sa iyong habag at awa, Lord God. Ang karunungan, ibigay mo po sa akin sa mga oras sa tuloy. Sapagkat ako po'y walang anak. Ako'y Panginoong Diyos sa buhay. Sa iyo lang mga ako umaasa. Maraming salamat, Panginoon.
Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, make my hands to reach out and touch the world with your love. Glory be the Son, glory be the Father, the Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be the Father, the Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In one victory voice, Glory be to the Father, to the Son, and the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Isang pagpalang araw po sa ating Diyos sa buhay, sa ating mahal ng Birhen Maria at kabalbanalang Espiritu Santo, at muli po sa ating mga kapatiran sa pananampalataya na nandito ngayon, sa kanilang mga tahanan na nakikinig sa banal na salita ng ating Panginoon Jesucristo na nanonood sa mga oras na to, sa lahat-lahat ng nasa kanilang saan man sa sulok, sa kanilang lugar, sa ating pong lahat ng mga coordinator, sa ating pong lahat ng mga mananampalatayang Kristiyano. Muli po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Hari nawa patuloy tayong pagpapalain ng ating Panginoon Diyos, ng pagpapalain ng Diyos, ng ating Panginoon Jesucristo at ating mahal ng Birhen Maria, ngayon at magpakailanman. Amen. Ginugunita po natin sa araw na to, mga kapatid ko, sa pananampalataya, ang kapistahan ng paglilinis sa puso ng ating mahalin ng Birhen Maria. Kahapon po, ginugunita po natin ang kapistahan, the Sacred Heart of Jesus, ang puso ng ating Panginoon Jesucristo, at ngayon po, ang ating mahalin ng Birhen Maria, na kung saan maririnig natin, mababasa natin sa kahuli-hulihan sa Ebanghelyo na sinasabi natin, mahalin ng Birhen Maria, iingatan ko sa aking puso. Na mayroon po tayong aral na mapupulot doon, mga kapatid, na ibinabahagi sa atin ang aral ng ating mahalin ng Birhen Maria, ang kanyang kaugalian, kung saan unang-una, meron tayong bukas palad. Bukas palad ang ating mahalin ng Birhen Maria, na tinatanggap niya ang pangako ng Diyos, na tinatanggap ng ating mahalin ng Birhen Maria ang mensahe ng Diyos na siya ang maging ina ng kaisa-isang anak na si Jesucristo. At ang pangalawa, mga kapatid ko, sa pananampalataya ay maging tanggap palad. Una po, bukas palad. Pangalawa, tanggap palad. Tinanggap ni Maria ang kasakitan na kanyang nararanasan sa kalbaryong naranasan ng ating Panginoon Jesucristo. Tinatanggap ni Maria sa kanyang womb hanggang sa tomb ng ating Panginoong Jesucristo. At ang pangatlo, mga kapatid ko, sa pananampalataya, meron tayong bukas palad, meron tayong tanggap palad, at meron din tayong kapit palad. Na anumang mga pagsubok na dumating sa ating buhay, katulad ng ating mahalin ng Birhen Maria, tinatanggap niya, nagiging bukas siya. Nandun ba yung mga kasakitan, nandun ba yung kapighatian, kumapit siya sa Panginoon, sa Diyos Ama, sapagkat yan ang pinagkakaloob sa Diyos, sa bawat isa sa atin. Nandoon yung panalangin, kapit kami tayong maawak sa ating Panginoon, nananalangin tayo sa ngalan ng Birhen Maria, upang hindi tayo madarapa anuman ang mga pagsubok na dumating sa ating buhay. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon Diyos. At ang topic natin sa araw na ito, mga kapatid ko, sa pananampalataya, ang pakikiisa sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Isang pangyayari sa kaysaysayan ng kaligtasan, kung hindi isang misteryo, ang pinakamalaking misteryo sa ating spiritual na Kristyanismo. The mystery par excellence, ang Diyos isang Diyos, ngunit may tatlong personas, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Bakit ipinapahayag ang misteryo sa atin? Hindi po mauunawaan. Bakit ipinapahayag sa atin itong misteryo? Upang lamang ituro sa ating kaisipan. Hindi po mahirap ang pagtanggap sa Diyos, na sa Diyos may Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang Ama Diyos, ang Anak Diyos,
at ang Espiritu Santo ay Diyos, ngunit meron lamang isang Diyos. Mga minamahal ni Kristo, sa totoo po, maraming misteryo sa pananampalataya na hindi natin maunawaan. Ang Santissima Trinidad, hindi produkto sa ating kaisipan. It is not a human inventory dahil walang rational explanation of the Holy Trinity. Ngunit bilang mananampalataya, tayo ay maniniwala at tumatanggap na ang Santissima Trinidad ito ay nagpapayag sa atin na meron totoo ang Trinidad. Natural lamang na ang Diyos Trinidad. Ikadalawa Korinto chapter 3 verse 17. Ito ang kanyang sinasabi. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu, at kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon ay merong kalayaan, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng Diyos, ay siya nagbibigay sa atin ng gabay at patnubay, nagbibigay sa bawat isa sa atin ng kalayaan para sa paggawa ng kabutihan. Amen? Nawini ka po, na ni Blessed Elizabeth Trinity, I found heaven and earth. Because of heaven and earth, I found the Holy Trinity. Amen? Natanggap ko ang langit at ang Trinidad ay nasa aking buhay. Kung ang langit ay ating matatanggap, mga kapatid, nangangahulugan lamang po, nagsisimula na sa atin ang biyaya ng Diyos. Nagsisimula na sa atin ang presensya ng ating Panginoon. Amen? Oo, totoo po. Kailangan natin ang mga bagay, kailangan natin ang pera pang tayo ay mabubuhay. Ngunit higit sa lahat, kailangan natin ang presensya ng Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Isa sa mga definition sa Trinidad ay mababasa po natin sa banal na kasulatan ay ang Diyos ay pag-ibig. 1 John chapter 4 verse 8 to 9. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag na ang kanyang pag-ibig sa atin nang isubo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesukristo, inaalay niya ang kanyang dugo. Inaalay niya ang kanyang tubig. Ang dugo nagsisimbolo ng Eucharistia at ang tubig ay nagsisimbolo ng kalinisan, ng pag-ibig niya. Kaya nga tayo nililinis, mga kapatid. Kaya tayo ay tinatawag ng mga anak ng Diyos dahil kay Kristo, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Purihin natin ang ating Panginoong Diyos sa buhay. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Kung ang Diyos ay pag-ibig, nangangahulugan na meron siyang minahal. Sino po? Dahil diyan ang Diyos tinawag na pag-ibig, iniibig na ng Diyos ang mga tao. Kaya lilikha niya ito. Sa hindi pa nilikha ng Diyos ang tao, nandyan na ang pag-ibig. Pagkatapos likhain niya ang tao, nangangahulugan na nagbago siya, nagiging pag-ibig habang nilikha niya ang tao. John chapter 1 verse 3. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha na hindi sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So, kaya po, nilikha ang universe. Mula sabi ng mga scientists of the universe is lost sound million years ago. So, hindi pa nilikha ang universe, the whole cosmos, nandiyan na ang Diyos. Nauuna na ang Diyos. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. Masasabi siguro natin na kanyang iniibig ang kanyang sarili. He loved himself. Ito pa itong po sa isang tao. Ngunit ang pagmamahal sa sarili ay hindi tunay na pag-ibig. Love need always an object. Love is very rational. Maraming relasyon sa isang tao, sa isang bagay na realidad sa pagmamahal lamang. Ang pag-ibig sa sarili ay hindi tunay at totoong pag-ibig. Ito'y nakakasarili at ang sabi sa model psychologist, that is narcissism. Ito po ang sagot ng mga mananampalataya na ang Diyos ay pag-ibig dahil nung hindi pa nilikha ng Diyos ang buong mundo sa whole universe,
Sa hindi pa nilikha ng Diyos ang tao, diyan sa kanyang sarili, umiibig na ang Diyos dahil kanya lang iniibig ang kanyang anak, ang salita. Kasama sa pag-ibig, God loved His Son with an infinite love. John chapter 1 verse 1. Ito ang kanyang sinasabi. Nang pasimula ay naruna ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nawinig ang natin sa natin mga kapatid ko sa pananampalataya ay mayroon daw tatlong realidad. Ang tatlong realidad nito ay ang umiibig, ang iniibig, at ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay walang iba kundi the Father. At ang iniibig, the Son, at ang pag-ibig is the Holy Spirit. Amen? Ito po, we believe the Trinity because we believe that God is love. That love His Son, we an infinite love, the Holy Spirit. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon Diyos. Naniniwala tayo na ang Diyos ay pag-ibig at may isang Diyos, ngunit the oneness of God ay katulad sa pagkakaisa ng pamilya. The unity of the family. Ang Diyos ay hindi nag-iisa. God is not a loner. God is not solitary being, hindi po. We believe in one God, karapat dapat tayong mag-iisa na tulad sa isang pamilya. Ang ama, ang ina, at ang mga anak na nagkakaisa at nagsasama-sama. Magiging kalugod-lugod tayo. 1 Thessalonica 4 verse 1. Kaya nga mga kapatid, isa pang bagay na ipinapakiusap namin at pinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus, sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang iyong pamumuhay ngayon sang-ayon sa inyong natutunan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pamamagitan ng kaloob ng ating Panginoon Jesucristo, the unity of the Blessed Trinity, pinagkakaisa din po ang bawat pamilya. Na ang bawat tumatawag sa ating Panginoon Jesucristo, nandun po talaga yung mga biyaya. Pagmasdan po natin ang mga ama na walang pagtawag, na walang grasya sa ating Panginoon Jesucristo. Kung ang ama ay hindi niya inalagaan ang kanyang mga anak, anong mangyayari? Magulo ang pamilya. Ganun din po ang ina, mga kapatid. Kung malayo siya sa Diyos, kung ang kanya lang mainisip ay nag-chismis doon sa labas, walang pag-aaruga sa kanyang mga anak, ano din po ang mangyayari? Kaguluhan din po. Ngunit kapag tayo ay nandyan sa ating Panginoon Jesucristo, bilang isang ama, mga kapatid ko sa pananampalataya, tuturuan niya ang kanyang mga anak ng may paggalang sa kanyang ina. Pagsisikapan niya yan. At ganun din po ang isang ina, tungkulin ng isang ina, na tuturuan niya ng pagmamahal ang kanyang ama. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon sa buhay. Nakapaligtad ang ating pamilya in the Blessed Trinity. Amen? Sa pagsasabuhay ng bawat kasapi ng pamilya, nararapat lamang na nandoon yung pagmamahalan, pakinggan natin ang salita ng ating Panginoon. Nawinika nga ng ating Panginoon Jesucristo sa Colossus chapter 3, verse 18 to 21. Mga babae, pasagop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang naaangkop sa mga nakipag-isa sa Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang iyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang iyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang iyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ating Panginoon, sa ating Panginoon Jesucristo, mahalaga po yan mga kapatid ko sa pananampalataya. Nung gawin natin, pagsikapan natin ng buong puso, na ang ating puso ay nakaugat sa ating Panginoon. Colossus chapter 4, verse 6. Ito ang kanyang sinasabi. Sikapin ninyo laging maging kaaya-aya at kapag-ipakinabang ang iyong pananalita sa kanila at natuto kayo sumagot ng tama sa lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kailangan maging malinis ang ating puso.
Maging malinis ang buo nating pagkatao sapagkat ang ating puso, ang ating sarili, ang buo nating pagkatao, ang ating katawan ay templo na kung saan tunay nga na ang Diyos, si Jesus ay ang templo. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon sa Kristo. Kung gaano kahalaga ang kanyang katawan at tugo. Hinika po dito Exodus 24 verse 8. Ito ang kanyang sinasabi. Pagkatapos kinuha ni Moises ang mangkok ng dugo at winisikahan ng mga tao, sinabi niya, ang dugong ito ay siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ni Yahweh sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lumang tipan, kanyang pakikipagtipan o pakikipagkasundo sa ating Panginoon ay ang dugo ng hayop. Ngunit sa bagong tipan, hindi po dugo ng hayop, ngunit dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Basahin natin ang Hebreo chapter 9, verse 11 to 12. Ito ang kanyang sinasabi. Ngunit dumating na si Kristo, ang pinakapunong pare ng mabuting bagay na narito na, at siya'y naglilingkod doon sa sambahang higit na dakila. Walang katulad at hindi ginawa ng tao. Ang sambahang iyon ay wala sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na hindi dugo ng kambing at buya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Meron pong kaibahan during the times of Moises. Ang covenant o pakikipagtipan ay ang dugo ng hayop. Pero sa panahon ni Jesus, na magpapatibay ng Diyos ang sambahayanan ay hindi dugo ng hayop, kundi dugo ni Jesus. This is my blood in a new and eternal covenant. Narinig natin yan sa misa sa bawat consecration. Ito ang alak ng aking dugo na bago at walang hanggang tipan na ibubuhos sa inyo at para sa lahat. Yan ang katunayan na ang Diyos ay palaging tinutupad sa kanyang pangako dahil ang itinayo ng Diyos, ang itinaya ng Diyos sa kanyang pangako ay ang sarili niyang katawan at dugo. Ito ang itinaya ko para patunayan ko sa iyo na ako'y tapat na aking pangako dahil itinaya ko dito ay ang aking sariling dugo, ang itinataya ko sa aking tipanan. Tayo kaya, ano kaya ang dapat natin itataya sa aking Panginoon? Kung sa akin po, mga kapatid ko sa pananampalataya, sasabihin ko po hindi ako mayabang, hindi ako nagmamayabang. Nandun sa akin ang kababang kalooban, mga kapatid ko sa pananampalataya. Itinataya ko sa aking buhay ang aking talento, ang aking panahon, ang aking treasure, ang aking pagmamahal at pagsasakripisyo ng ating Panginoon Diyos sa buhay niya. Meron tayong pakikipagsundo sa bawat isa. Ang married couple, ang family members, ang SGE members, mga kapatid, mga magulang, mga anak, as a member of the church of the parish, no? Bilang mga bininyagan ng ating Panginoon Jesucristo na tayo, nagkikipagsundo tayo sa pamamagitan ng pakikisa sa pananampalataya na may katapatan at pag-ibig, kaputihan, kababang kalooban ng ating Panginoon Jesucristo at sa ating kapwa. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon Diyos sa buhay. Ang salita ng Panginoon ay napakahalaga sa ating buhay. Na sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa Diyos, mahalaga po talaga ang paglilingkod, mga kapatid ko, sa pananampalataya. Nawili ka nga dito sa Marcos 12 verse 14. Ito ang kaya sinasabi. Nakita ni Jesus na maganda ang sagot dito. Kaya sinasabi niya, hindi ka na malalayo sa kaharian ng Diyos. At mula noon, ay wala nang mga has na magtanong kay Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapag tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon, na nangangahulugan po na mas malapit tayo sa ating Panginoon. At kung hindi tayo naglilingkod sa ating Panginoon, malayo tayo sa ating Panginoon. Sa ating paglilingkod sa Diyos, mga kapatid ko, sa pananampalataya, sa ating pagsisimba, hindi po kailangang walang paglilingkod. Kailangan tayo ay nagsisimba. Paano tayo mamumunga kung magsisimba lamang tayo, mga kapatid?
Kailangan tayo ay maglingkod sa ating Panginoon Jesucristo. Lalo yung nagsiserve tayo sa ating Panginoon. Amen? Mahalaga sa atin sa pamamagitan ng ating gawa. Kapag tayo ay naglilingkod, nandyan po ang ating gawa. Pagsiservisyo sa bawat isa. Kung bakit meron tayong fellowship. Bakit nagkakaroon tayo ng maramihan nagkakaisa? Sapagkat natulad ng isang bata, mapapansin natin mga kapatid, kung bakit paulit-ulit nilang ginagawang paglalaro araw-araw. Sapagkat sila po ay masaya, ganun din po tayo. Meron tayong fellowship sapagkat ito'y nagbibigay sa atin ng kaligayahan sa bawat isa. Masaya. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon Diyos sa buhay. Kaya nga po sa paglilingkod sa ating sarili sa Diyos, kailangan po nandoon yung, basahin muna natin ang Matthew chapter 5 verse 13. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung asin ay mawawala na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi itapon at tapakan ng mga tao ang salita ng Diyos. Tayo din nagtawag sa ating Panginoon bilang isang misyon. Sa ating mission nandoon yung tayo ay nagbibigay silbi ng Diyos. Tayo ay nagbibigay flavor sa ating Panginoon. Kaya mahalaga ang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos sa buhay. Amen? Sa ating paglilingkod sa Diyos, kailangan po natin taos-puso, kabutihan, kababaang kalooban, hindi pakitang tao, mga kapatid ko, sa pananampalataya. Naninirahan tayo sa grasya ng ating Panginoon na sa ganun, mananahan sa atin ang Espiritu ng Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos. Ngayon mga kapatiran ko sa pananampalataya, ang theology gumamit itong pamamaraan, teacher at person. Nangangahulugan po merong katulad na pagpuugali, merong quality, sameness of nature sa Diyos, at gumagamit din ng salita, tao at idea ang Diyos. May kaibahan. Ang Ama hindi ang anak, ang Ama anak hindi ang Ama, ang Espiritu hindi ang Ama, kundi ang Espiritu Santo is distinction. Ang Santissima Trinidad hindi nagpapahayag upang guluhin ang ating isipan. Ang Santissima Trinidad nagpahayag dahil ito po ay isang realidad na malapit sa atin. Realidad para sa ating kaligtasan, para sa ating kabanalan. Isa sa practice consequence na ating matutunan sa misteryo ng Santissima Trinidad ay ang sa bawat tatlong personas ay magpapahayag sa banal na kasulatan. Hindi magsasalita sa kanyang sarili, hindi siya magsasalita upang i-attract lamang ang mga tao, kung hindi kanyang pinahayag ang ibang personas upang ang tao ay pumunta sa kanya, tumanggap sa kanya at sambahin siya. Halimbawa po mga kapatid, sa pagbinyag ni Jesus at nandoon sa Tabor, ano ang sinasabi ng Diyos Ama? Winika niya Mateo chapter 3 verse 17. Ito ang kanyang sinasabi. At isang tinig mula sa langit ang nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So ang Diyos na Ama ay hindi nagpapahayag para sa kanyang sarili, kundi ang sinasabi niya ay tungkol sa kanyang kaisa-isang anak. Amen? Marcos chapter 9 verse 7, ito ang kanyang sinasabi, nililima sila ng malapit na ulap, na makapal na ulap, at mula rito'y may isang tinig nagsasabi, ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan ninyo siya, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ipinapahayag ang kanyang anak, gusto sa doktrina na tatanggapin sa mga tao ang kanyang anak. Si Jesus, walang ibang sinasabi mga kapatid ko sa pananampalataya, kundi Ama, Ama, Ama. At ang mananampalataya, ang Espiritu Santo ay walang ibang sinasabi doon sa mga mananampalataya, kundi Come, Lord Jesus. Amen? Purihin natin ang ating Diyos. Basahin natin ang Gawa chapter 13 verse 38. Ito ang kanyang sinasabi. Alam ninyo ang tungkol kay Jesus sa taga Nazareth at kung paano pinili siya ng Diyos at pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyo na pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao at pagalingin ang lahat ng pinapahirapan ng dyablo. Nagawa niya ang mga ito sapagkat kasama niya ang Diyos, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Isa po sa katuruan na mapupulot natin sa misteryo ng Santissima Trinidad, na sa Santissima Trinidad, merong pagkakaisa. Amen? Ang pag-ibig, una ay ang pag-ibig, ngayon po ay ang pagkakaisa. Ang pag-ibig ang nagkakaisa sa kanila. Magkaiba, hindi ang Ama cannot be leveled down to the Son and to the Holy Spirit. Ngunit dyan sa kanila, nandyan ang unity. Ang Santissima Trinidad ay ang nagpapatunay ng pag-iibigan kahit hindi pariho ang subject. At yan din po ang ating kahalagahan. Kung tayo man ay may iba't ibang karakter, iba ang environment, hindi parehas ang kultura, hindi pariho ang katayuan. We have a lot of differences at karamihan, itong differences ang dahilan ng pag-aaway, walang pagkakaisa. Ngunit ang Santissima Trinidad, there is a big difference sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Ngunit dyan sa kanila, nandyan ang pakikiisa, ang unity. Bakit nariyan po? Yan dahil nariyan ang pag-ibig, nariyan ang pagtanggap, at yan po ang ating kailangan at kahalagahan sa buhay. Nangangulugan po na hindi siya nag-iisa. Pakinggan po natin ang tinuturo sa ating mga ama sa pananampalataya, the second scripture sa banal na kasulatan. Sa lumang tipan, we already heard that God is not alone. Genesis chapter 1, verse 26 to 27. Ito ang kanyang sinasabi. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang sa isang lalaki at isang babae. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nangangulugan po mga kapatid ko sa pananampalataya na hindi nag-iisa ang Diyos hanggang sa nagkakasala ang ating unang mga magulang na mapabasa po natin yan sa first book pa lamang po sa Biblia, Genesis chapter 3 verse 6 to 7. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumita siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Magkaroon na sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos. Pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At sinasabi ng Diyos ngayon, ang tao ay naging isa na katulad natin, so hindi nag-iisa ang ating Panginoon. Mga minamahal ko, mga kapatid ko sa pananampalataya, sinasabi din po dito na sinasabi ng Panginoon na bumaba sa Yahweh upang tingnan ang lungsod at ang turing itinayo ng mga tao. Genesis chapter 11 verse 6. Ito ang kanyang sinasabi. Sinasabi niya, ngayon ay nagkakaisang silang lahat at isa ang kanilang wika, pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. Ang mabuti bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mga tao ay nagkakaroon sila ng isang wika at dahil doon, wala na silang paghalang sa Diyos. Dahil sa isang wika na yon, nagkakaroon na sila, nagiging Diyos na sila sa kanilang sarili. Kaya sa mga sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo, bumaba tayo, iwatak-watak-watakin natin sila, guluhin natin sila, na sa ganun magbabalik loob sila sa akin. Amen? Hindi nag-iisa ang Diyos. Tingnan po natin mga kapatiran, ang katotohanan, pag-ibig, pagkakaisa, katotohanan. Sa Trinidad ay nakahanda na sa Old Testament. And yet revealed in the New Testament. Nakikita na po natin sa bagong kasulatan, lalo na sa pagbibinyag ni Kristo, diyan natin nakikilala ang Diyos. Ay tatlo pala sila. Ngunit iisa lamang ang tatlong personas, ngunit iisa lamang ang Diyos. Matthew chapter 3, verse 16 to 17. Ito ang kanyang sinasabi, nang mabautismohan si Jesus, kaagad siyang
umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapate at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. At Lucas chapter 3 verse 21, ito ang kanyang sinasabi. Nang mabautismuhan ni Juan ang mga tao, pinabautismuhan din niya si Jesus na buksan ng langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo na anyong kalapate. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nariyan ang Ama na siya nagsasalita. Nariyan ang anak na iniibig ng Ama at nariyan ang Espiritu Santo na bumaba sa anyong kalapate. Makikita po natin that God communicated to us. Siya'y nagpapahayag, nagpapakilala. Pinapakita ng Diyos kung sino siya, kung ano siya, para maunawaan ng lahat ng tao at ng ating makita kung sino ang Diyos. Ang Diyos ay isa at hindi siya nag-isa. He is never alone. Amen? Ang Diyos ay komunidad. Bakit masasabi natin na ang Diyos ay komunidad? Dahil siya ang komunidad sa pag-ibig. Dahil sa pagkikisa sa Ama, Anak at Espiritu Santo, ito ang katotohanan na ang Diyos ay nagtuturo sa atin na tayo ay magmamahalan. Ang Diyos ay nagtuturo sa atin na tayo ay magko-communicate sa bawat isa na katulad sa Diyos na sila'y iisa. Deuteronomio chapter 4 verse 36 to 37. Ito ang kanyang sinasabi. Mula sa langit, nagsalita siya sa inyo upang kayo'y turuan. At dito sa lupa, nagsalita siya mula sa apoy. At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, pinili niya kayo at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay inilabas kayo sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat. Ang pag-ibig ng Diyos at ang bayan ng mga kapatid. Komunidad, pinag-ibig tayo sa bawat isa, pinagkakaisa tayo sa bawat isa, tanggapin na natin si Kristo. Tayo magsisisit, magbabalik loob sa Kanya ng sa ganun, makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon Diyos sa buhay. Like God, we have the same teacher, and that teacher make it one. Tayo mga tao, we have the same teacher, and that teacher, He is our humanity, ang ating pagkatao. At naway sa ating pagkatao, magkaiba man ang ating kilos at ugali, persona, katulad sa Diyos, isang Diyos, ngunit tatlo ang persona. Ang Ama ang naglikha, ang Anak ang ipinadala sa Ama upang tayo iligtas sa ating mga kasalanan, at ang Espiritu Santo ay nagbigay sa atin ng pagkakaisa. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos. Dahil mahirap po, no? Hindi po natin pilitin abutin na tulad ni San Agustin, pinipilit niyang abutin upang maunawa ng Santissima Trinidad na siya po'y nakakawa ng makapal na libro. So ano nangyari kay San Agustin? Isang araw, nagpapakita sa kanyang isang bata, yung pala isang anghel. Habang naglalakbay siya sa baybaying dagat, may nakita siyang isang bata na ang ginawa ng bata ay nabuhukay siya ng buhangin. Nakita niya na kumuha ang bata ng tabo at kumuha ng tubig sa dagat, inilagay doon sa kasi nabuhukay siya, ginagawa, may malalim na buhangin. So malalim na yung buhangin na hinuhukay niya. Pinupuno ng bata ng tubig yan sa dagat. Lumapit si San Agustin. Ano sabi ni San Agustin? Imposibleng mapupunuin mo yan ng tubig. Napakalaki ng dagat. Kahit punuin mo yan ng tubig, hindi mo mauubos ang dagat. Ngunit ngumiti lamang ang isang anghel. At ang sabi ng isang anghel, katulad yan sa kaisipan mo. Napakalaki nga ng Diyos, ngunit napakaliit lamang ng iyong utak. At biglang nawala ang anghel. Nangangulugan lamang mga kapatid ko sa panampalataya na hindi natin dapat pilitin ay hindi natin mauunawaan. Unawain ang lahat. Kung hindi, tawagin mo lamang ang Diyos at sundin kung ano ituturo sa iyo ng Diyos. Dahil ang kalooban ng Diyos ang siyang masusunod at hindi ang kalooban natin. Amen? Purihin natin ang ating Diyos. Kung ano ang ituturo sa simbahan na tinatanggap ng mga apostoles na galing kay Hesus Kristo ay ang revelasyon sa Ama ating tatanggapin at paniniwalaan dahil napakaliit ng ating utak.
Maunawaan lamang natin siya kung tatanggapin natin ang Diyos dahil napakahalaga ang misteryo ng Diyos. Ito po ang ating pagtanggap at pag-ibig sa ating Panginoon ng buong buo. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga sa pag-atis ng ating Panginoon sa Kristo, ibinabahagi sa kanyang mga alagad, ipinagtagubili sa kanyang mga alagad na winika ng ating Panginoon sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kailangan pala natin nakareflect tayo ang ating buhay sa Holy Trinity. Tanggapin natin ang katotohanan na ituturo sa Ama sa pamamagitan ng kanyang anak at ang kanyang anak nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu Santo, isang simbahan, isang komunidad, isang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Yun lamang po isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa ngalan ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang
Santo sa pag-awit namin na Verify Thy Name, Father. I love you. Glorify thy name in all the earth.
dakilang kapatapaan. Spiritual way. Come like the spring in the desert. Come through the reading of song. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Sa pananampalataya. Lagi lang ang mga pangyarihan sa nakultan. Nalit na yung mga anak, Lord, na patuloy na mingisip na bagat awa, kagalingan, Lord. Na may pagpapalay mo ang bawat isa sa amin na narito ngayon, Lord. Pagpapalay at pagalingin ang lahat ng mga tao na nakikinisip banal na salita ang lahat ng mga followers sa servants of Jesus and Mary. Ang lahat ng mga nalulunod sa kanilang mga tahanan, Lord God. Patuloy po silang pagalingan lahat na sa hospital, Lord God. Ay mga karamdaman kasakitan sa mga oras ito, Panginoon. Pagalino po ang bawat isa sa amin, lalo na, Lord God. Sina Pedro Flores, Francisco Daxa, Helen San Andres, Loleta Ferrares, Ilis Santos, Mark Ballesteros, Emilios Marcelo, Armonte, Andales, nawa, Lord, maging negatibo siya sa swab test. Jovelyn Alman, Rosalia Gobri, Esther Acosta, Ami Zapanda, Nida Bayona, Juanito Bayona, Roger Melones na may bukol sa mukha, Apolinario Gobre na may bukol sa baga, Emily de los Reyes, Juliana Torres, Lucila Soriano, Agapito, Soriana Silita Cabajes, Roman Cabajes, in Bugnos Brother Robert, Tatay Roberto Tinumpit, Nanay Lita Tinumpit, Cristel Abad, Unica Torrento, Carlito Sinyo, Jen Ramirez, Maria Fitog, Jenna Dahilisan, naganap siya magkakaroon ng kalakasan, Panginoon. Sophia Bugnos, Nori Cruz, Jen Ritando, Ricardo de los Reyes, Chona de los Reyes, Pascual Rodel, naway magtatagumpay siya sa operasyon, Mernal Lyson, breast cancer. At Lord God, patuloy mo rin po pagalingin, Panginoon, sa crucifixion ng ano, Panginoon, na maliwanagan ang kanyang isipan, Lord, at magbabalik loob sa iyo, Panginoon, sa Kristo. Ganon din po si Mary Jane Camarillo, Panginoon, nawahin po mo po siya sa mga oras na Lord God, na magbabalik loob na rin po siya sa iyo, Lord Jesus Christ. Maraming salamat, Panginoon, sa gagalingan na pinagkakaroon mo sa aming mga kapatiran. And first, we thank you, Lord God. Hallelujah, hallelujah. At para naman sa kaluluwa, Lord, patawarin mo po sila sa kanilang mga kasalanan, sila na bubuhay pa sa mundo ito. Patawarin mo ang kaluluwa ni Luis Perales, Licia Potasio, Joanchito Sener, Armando Geronimo, Emily Bintin. Nawa, Lord, tanggapin mo sila sa ikarian upang makamtan ng buhay na walang hanggan. In the name of Jesus, hallelujah, hallelujah, amen. Espíritu Santo, kailangan kita.
sa ating Panginoon. Awitan ka namin ang Diyos sa Himala. Ikaw ang Diyos ng himala, nagpapagaling sa may karamdaman. Ikaw ang Diyos ng himala, ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos ng himala, nagpapagaling sa may karamdaman. Ikaw ang Diyos ng himala, pupurihin, awitan kita. Tanging ikaw lang, wala nang iba, Panginoon. Sa'yo ako ay sasamba, pupurihin, awitan kita. Tanging ikaw lang, wala nang iba, Panginoon. Sa'yo ako ay sasamba, pupurihin, awitan kita. Tanging ikaw lang, wala nang iba, Panginoon. Sa'yo ako ay sasamba, sa'yo ako ay sasamba, sa'yo ako ay sasamba. Maraming salamat, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, at maraming salamat, mahal namin ang Belen Maria. Ngayon po, inaangkin na namin ang aming kagalingan. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Para na sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Para na sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Lord God, nandito po ang aming love offering. Hindi man ito umabot ay kasampung bahagi, ngunit ito pa itaw sa puso namin binabagi sa iyong templo. Ibalik mo ito sa amin na siksik-liklik at umaapaw pa ng mga biyaya. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon. At ngayon, bilang pasasalamat sa Diyos, awitan ka namin, Lord Jesus Christ, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.
Amen.